So, ang gagawin natin is magsiset up tayo ng working environment natin sa VS Code. So, kailangan natin syempre ng VS Code. I-download natin yan. Yan. Download mo lang for Windows. Kailangan din natin ng Node.js para sa mga pag-install ng package natin, pag-check natin ang version ng kung ano-ano. Yan, ito yung download nyo nasa left side. Then, kailangan din natin ng Git para sa repository natin, version control system natin. Ayan. Tapos ito, download nyo lang. So, after nyo ma-install, kailangan nating set yung path ng environment ng Node.js natin. So, search nyo lang yung Node. Then, open file location. Then, file. Open nyo ulit. Then, copy nyo lang yung path nya. So, Control C. Then, after that, punta tayo sa environment natin. No? I-edit natin yung environment natin para rekta na lang tayo kapag pumunta tayo sa terminal. Ayan, ito. Then, environment variables. Hanapin natin yung path, edit, then new, and then paste nyo lang yung kinopy yung path. Then, okay nyo lang. Then, dun sa baba naman, yung ulit, yung path, edit, new, and then paste nyo lang din ulit. Okay nyo lang ulit. Then, okay nyo. Then, okay na. So, gagamit tayo ng PowerShell instead of terminal kasi sa iba wala. PowerShell. I-check lang natin yung version ng Node.js natin tsaka Git. So, Node V. Ayan. Ayan, so version 20 yung Node natin. And then sa Git naman is ayan, ganyan. Ayan. So, okay na. So, ibig sabihin naka-install na silang dalawa. So, gagawa na tayo ngayon ng folder natin sa repository natin. So, check muna natin kung ano laman ng user. So, ls lang. Ayan. Ito yung mga laman niya. So, gagawa tayo ng folder. Doon tayo gagawa ng application natin. So, mkdir and then kung ano man yung pangalan ng folder nyo. In case sa akin, projects. Ayan. Enter nyo lang. Okay. So, nag-e-exist na siya. Ibig sabihin, nandito na siya. Ayun, yung projects. So, iba na lang. dir. My projects. CMS. Ayan, nakagawa na tayo ng folder. So, ibig sabihin, para check natin kung nandiyan na siya, ls natin ulit. Nandito na ba siya? Ayun, dito siya. So, pupuntahan natin ngayon yung loob ng folder na yan. So, cd lang natin, no? cd my projects cms. Ayan. Ayan, nasa loob na tayo mismo ng ating folder. So, clear lang natin to para malinis tignan. Ayan, nasa loob na tayo. Dito tayo gagawa ngayon ng application natin. So, npm create vite o vit. So, vit yung gagamitin natin kasi mas mabilis siya compare sa lumang React. Ayan, enter lang natin. Kung masyadong maliit, lakihan natin. Ayan. Ayan, tapos yung project name nyo, kung anong pangalan, bahala na kayo. Sa akin siguro, my first React project. Ayan. So, enter mo lang, tapos, syempre, React tayo. React. Then, JavaScript lang, since wala pa tayong alam sa TypeScript. And then, sundin nyo lang to. CD natin yung application natin. So, cd my first React project. Ayan. Tapos nasa loob na tayo mismo ng ating application. ls lang natin. Check natin kung anong laman. Ayan. Ito yung laman ng ating application. So, npm install lang natin para ma-install natin lahat ng package na kailangan ng ano natin. Application. npm install or npmi. So, medyo matagal to, no? Siguro mga minuto. Tayo lang natin. Skip nyo na lang to. Ayan. So, meron na daw tayong added 269 package.
Ayun yung silbi ng ating Node.js. Nakapag-install tayo ng packages. So, ano daw ulit? npm run dev. Pero hindi muna natin gagawin yan. So, para makarekta tayo dun sa VS Code natin, code editor natin, no? Code space dot lang natin para mag-open ng kusa yung VS Code natin. Yan. So, dito na tayo sa VS Code natin sa mismong my first React project, yung ginawa nating application. So, open natin yung terminal, no? Pwedeng file. Ayan. Eto. Trust author. Yes lang natin. So, pwedeng ito yung pinitin nyo, terminal, or yung shortcut na Control Shift backticks. Ayan. Kung saan na yung lalabas. Tayin nyo lang. Tapos, ano yung sabi dito sa ano natin, PowerShell natin? Na isa, npm run dev daw. So, npm run dev. npm run dev. Ayan, antay lang natin. Ayun, eto na yung local host natin. So, hover nyo lang, tignan nyo lang. Sa akin kasi alt-click. So, alt-click ko lang siya. Ayan, papakita na agad yung application natin. So, ito na siya. Diba? Nice. So, ayun. Ganun lang siya.